So, what's up, future criminologists? Our topic for today is about ballistics. Okay, umpisahan ko na. Ballistics, ang sabi sa definition, it is the science of the motion of the projectile and the conditions that affects their motion. So, bago yun, may question muna ako. Is ballistics a science? Yung ballistic po ba ay science? Yes or no? So, kapag ang sagot nyo po ay no, tama kayo. Kasi ballistic is not an exact science, but rather only an applied science. So, hindi po siya exact science, siya po ay ginagamitan lang po ng science. Mobility, lumabas po ng board exam. Mobility or motion. Lumabas po ng board exam yung word na mobility. Ang sabi po ganito. It is the science of the mobility of the projectile. Hindi po motion yung ginamit na term. So, wag po tayong malilito dun kasi pag sinabi po nating motion, that refers to paggalaw. So, pag sinabi din po nating mobility, of course, that means paggalaw din. Ng alin? Ng projectile. So wala tayong pag-uusapan dito sa ballistics kundi ang tamang paggalaw. Ayan. Paggalaw ng alin? Ng projectile. Saan ba nanggaling ang salitang ballistics? Saan ba nanggaling ang salitang ballistics? Pakibasa po sa definition. Okay. Now, ang tanong sa board exam. Okay. The word ballistics is derived from what word? A. Value. B. Balian. C. To throw. D. Greek. Okay. Saan daw po nagmula yung word na ballistics? Okay. Sagutin ko na. The word ballistics is derived from, okay, the answer is Greek. The correct answer is Greek. Kasi tinatanong kung saan nagmula. Derived from, saan nakuha? Saang bansa nagmula? Ayan. Pwede rin gamitin sa board yung ganitong term. The word ballistic is came from what word? Pag tinanong what word, syempre hahanapin dun kung anong word. So, ang isasagot natin dyan is Greek word. Okay. So, pag tinanong, what is that Greek word? Where ballistics came from? Where the word ballistics came from? So, pag ang tanong ganon, anong Greek word daw po yun? Tsaka natin isasagot ngayon si value or si balien. Okay. Pag tinanong, value or balien, literally means, ang ibig sabihin niyan is to throw. So, i-summarize natin. The word ballistics is derived from what word? Greek word. And that Greek word, at ang Greek word na yun ay ang value or balien. Okay, which literally means value, and that value or balien literally means to throw, para maghagis. Okay. It was also derived from Roman war machine. Okay. Ano nga ba yung Roman war machine na yun? Yung Roman war machine, yun po yung gamit na ginagamit pandigma ng mga Romano, ng mga Romans. So, ano ba yung word na yun na nanggaling sa ano ba yung word na yun na nanggaling sa Roman war machine? Okay. That word is what we call, that word is ballista. Okay. So, ano nga bang itsura ng ballista? Based sa definition. Okay. Tingnan natin. Ang sabi sa definition, ballista is a gigantic catapult. Okay. Gigantic catapult, pag sinabi natin gigantic, malaki. Sobrang laki. Catapult means
tirador. Paano yan? Malaking tirador. Napakalaking tirador. Yan po yung gigantic catapult. Hurl. Okay. Hurl, ang ibig sabihin po ng hurl, naghahagis ng alin? Ng dead human body, dead animals, large stone. Okay. Para ihagis sila. So, pag sinabi nating dead human, ang tawag natin sa legal medicine dyan is cadaver o kaya corpse. Sa dead animals naman, ang tawag natin dyan is carcass. So, yun po ang definition ng ballista. It is a gigantic catapult that hurls a dead human body, dead animals, or large stones in a distant place. Okay. Motion. Let's go to motion. Ang sabi po natin kanina sa definition, under siya ng definition ng ballistics, it is the science of the motion. Now, ano nga ba yung motion? Pag sinabi po natin motion, it is the movement or mobility of the projectile. Pag sinabi po natin motion, it refers to mobility or movement, paggalaw ng projectile. Okay. From the time it leaves the shell empty. Okay, pero bago yan, explain po muna natin yung word na projectile. Pag sinabi po nating projectile, yun po yung lumalabas mula sa firearms. Yun po yung tumatalsik mula sa firearms na tumatama sa ating target. That is projectile. Ang sabi po sa definition, it is any metallic or non-metallic. It is any metallic or non-metallic which is propelled. Yung bulitas daw po tumalsik mula sa firearms. Kasi pag sinabi po nating propelled, ang ibig sabihin po niyan is tumalsik. Okay. Question. Maaari po ba tayong gumamit ng bala sa firearms gamit ang papel? Gamit ang plastic? Yung kaibigan yung plastic, pwede ba yan? Iba po yun. Ang sabi po sa definition, it is any metallic, bakal. Bakal po yun, pag sinabi po nating metallic, bakal po yun. Hindi po yung ginagawa na magshota kapag sila lang po dalawa. Iba po yun. So, bakal o hindi bakal, pinatalsik mula sa firearms, ang tawag po natin dyan is projectile. Now, let's go back to motion. Alam na po natin yun. May mga prof tayo dati na stricto. May mga prof tayong pulis dati na stricto na nag-aaral pa tayo ng criminology. So, gagawin yan, aalisin yung bala sa magasin ng barrel. Tapos lalapag niyan sa lamesa. Sabihin niya, kapag may nag-ingay dyan, babatuhin ko nitong balan to ha. So, one time may kaklase tayong makulit, binato ni professor ng bala. So, ginawa ni professor, kinuha niya yung bala, binato niya sa batang makulit. Ang tanong, meron bang motion doon? Okay, the answer is no. Wala. According to definition, ang sabi, mobility of the projectile, gumalaw yung bala from the time it leaves the shell empty. Simula nung iniwan niya yung cartridge or yung shell. So, nung naghiwalay na kayo, nung naghiwalay na yung bala, tsaka yung shell, yung projectile, tsaka yung shell, doon pala magkakaroon ng mobility or motion. It leaves the gun muzzle and until it reaches the target. Or, pag walang target, the projectile fall in the ground. Nung lumabas yung bala sa muzzle, sa gun muzzle, hanggang tamaan niya yung kanyang target o kaya hanggang bumagsak ito sa ground,
meron pa rin po tayong tinatawag dyan na motion or mobility. So, yung pagbato ni professor sa makulit na estudyante ng bala, hindi po pala natin mako-consider yun na motion. Okay. Kasi hindi naman naghiwalay yung shell tsaka yung bullet. Okay. Yung projectile tsaka yung shell hindi po naghiwalay. 3 types of motion. Meron po tayong 3 klase ng motion. Sino po yun? Sila po si Dr. T. Okay, mas madaling tandaan. Si direct motion, rotatory motion, translational motion. When we say direct motion, ang keyword po natin dyan is the forward movement of the bullet. Okay. Ibig sabihin po niyan, yung bala gumalaw paabante. Okay. When we say rotatory naman, rotatory motion, pag sinabi natin rotatory motion, ang keyword po natin dyan is twisted either to the left or to the right. The bullet twisted either to the left or to the right. Yan ang keyword natin sa rotatory motion. Okay, again, pag sinabi po nating direct motion, yung bullet gumalaw paabante. Pag sinabi nating rotatory motion, yung bullet pumihit either pa left or pa right, twisted. Okay, alam na po natin yan. Where can you experience the motion of the bullet? Where it twisted either to the left or to the right. A is smooth bore, B rifle bore. Ang sagot, rifle bore. Kasi bakit? Si rifle bore meron siyang tinatawag na lands and grooves. So pag pinagsama natin si lands and grooves, magkakaroon tayo ng rifling. Ang tendency po kasi kapag may rifling ang ating pag ang bore po ng firearms natin or barrel po ng firearms natin ay merong rifling, ang tendency po niyan is magtutwist po yung bala either to the left or to the right. So, pero kapag ang tanong naman ganito, where can we experience the motion of the bullet? Where it is only forward in movement. Okay. A is smooth bore, B rifle bore. So, obviously, ang sagot po natin dyan is smooth bore. Kasi ang tendency sa smooth bore, yung projectile mo, gagalaw lang yan paabante. Unlike sa rifle bore, yung bullet mo, tutwist yan palabas. Okay. So, kapag pinag-usapan naman nating firearms, saang firearms natin makikita si rifle bore? A. Pistol, B. Shotgun. Okay, sagutin ko na, generally, pistol. Kasi yung pistol may rifling. Generally, pero may mga exemption. Generally, lahat ng pistol may rifle dyan. Okay. Pag tinanong, saang firearms natin makikita na yung bullet is magtutwist either to the left or to the right, or simply saan natin makikita yung firearms na may rifle bore. Anong firearms yung may rifle bore? Okay. Is it pistol or is it shotgun? So, isasagot po natin generally pistol. Kasi generally si pistol may riflings. So, kapag ang tanong naman, what firearms? Anong firearms naman yung mayroong smooth bore? Okay. Pag ang tanong ganon, ang choices, A. Shotgun, B. Pistol, isagot nyo ngayon si shotgun. Kasi si shotgun ay generally, shotgun is smooth bore. Okay. Generally, shotgun is smooth bore.
Pero may mga exemptions. Okay. When we say, dito naman tayo sa translational. When we say translational, ang ibig sabihin po nito, yung bala tumama na. Tumama na yung bala sa target. And subsequently, it bounced back. Okay. Now, let's proceed to translational. Pag sinabi nating translational, yung bala tumama na sa target. At ang maganda nito, it bounced back upon hitting the target. Okay. So, ibig sabihin pala, kapag yung bullet paabante, tawag natin direct. Kapag ang bullet nag-twist either to the left or to the right, ang tawag natin dyan is rotatory. Pag ang motion ng bala is ganito, pagkatama, tumalbog, translational. That is translational motion. Okay. Pag sinabi naman po nating ricochet. Okay. Pag sinabi nating ricochet, ang ibig sabihin po niyan is subsequently bounce back. So, meaning to say, pag yung bala po tumama sa matigas na object, matigas o resistant na target, ang tendency po nun is nagpa-bounce back yung bala. That is ricochet. Question. It refers to the motion of the bullet where it subsequently bounced back upon hitting the resistant object. So, ulitin ko. The question is, it refers to the motion of the bullet where it subsequently bounced back upon hitting a hard object. Now, ano yung tanong doon? Ang sabi, it refers to motion. Tatlo lang ang motion natin. Okay. Sino? Si direct motion, si rotatory motion, si translational motion. So, ngayon, ano ang hinahanap? So, dahil alam mo na yung tatlo, pag may nakita kang choices na ricochet, hindi siya kasama kasi wala tayong ricochet motion. So, isasagot natin doon is translational. Kasi, it is the motion of the bullet. Okay? Motion, tatlo lang yun. Si Dr. T, alam na natin yun. Of the bullet upon hitting the hard object and subsequently it bounced back. Oh. Pag tama niya sa hard object, tumalbog. That is translational. Pero kapag sinabi natin ganito, it is the act of the bullet upon hitting a resistant object, it bounced back. Wala pong nabanggit na motion. So, since walang nabanggit na motion, pag nandun si ricochet, isagot natin si ricochet. Kasi si ricochet, generic siya. Ibig sabihin malawak yung sakop ni ricochet. Pero si translational is specific lang siya under ng motion. Okay. Si motion may tatlo, si translational, si direct, at saka si rotatory. Ngayon, si ricochet, under lang siya ni translational. Okay. So, uulitin ko po, wala po tayong ricochet motion. So, okay na tayo sa translational. Okay na rin tayo sa ricochet. Okay. Now, let's go to gyroscopic action naman. So, ano nga ba yung gyroscopic action? Okay, let's go back to rotatory motion. Okay. Yung bullet nag-twist palabas, either left or right. Tapos, bakit daw siya nag-twist? Dahil sa rifling. Ang rifling composed of lands and grooves. Ano po yung tawag natin sa paglabas ng bala sa firearms? Umulan ng malakas, humangin, lumindol, tinamaan yung langaw, tumaan yung langaw, tumulo yung tubig, lumakas yung hangin.
lumindol. Dire-diretso lang po yung bala hanggang sa ma-reach niya yung target. For example, dito, ito yung bala, umulan, humangin na malakas, may alikabok, may lamok, may langaw na dumaan dyan, hindi natinag yung bala natin. So, ano pong tawag natin dyan? That is gyroscopic action. So, ang sabi sa definition, it is the stability of the bullet while it is in flight. So, ang keyword po natin dyan is the stability. Okay, underline nyo po yung stability. Pag wala pong stability, it is the stillness. Pwede rin po yun gamitin. It is the stillness of the bullet while it is in flight. Pag sinabi natin stability, stable siya. Tuloy-tuloy lang yan hanggang sa ma-reach niya yung kanyang target. So, dalawang pwedeng maging definition ng gyroscopic action. It is the stability of the bullet in flight or it is the stillness of the bullet in flight. Pakitandaan na lang po yung keyword na yun. Baka yan po yung gamitin. So, kung i-apply natin yung gyroscopic action sa motion, saan natin siya makikita? Sa Dr. T. Pwede ba sa direct? Pwede ba sa translational? Or sa tinatawag nating direct motion? So, ang sagot po is doon po makikita yun sa rotatory motion.